Tropa, alam mo bang merong 11 signs na ikaw ay matalino sa pera kung nandito ka sa Canada, mga tropa? Hindi mo yan napapansin, mga tropa, kasi araw-araw kang nag-hustle, di ba? Pero alam mo ba, merong 11 signs na ikaw ay matalino sa pera, sa paghawak dito ng pera mo dito sa Canada, mga tropa. So ano-ano ba yun? Yun ang didiscuss natin. Maghanap muna tayo ng pwesto kung saan magandang pwesto rito sa tabi ng lake, mga tropa. Tara! Siyempre tropa, ang una dyan meron kang emergency fund na aabot ng 3 to 6 months ng iyong monthly expenses, mga tropa. Let's say meron kang 1,000, let's say $1,000 ang iyong monthly expenses. So times 3 yun or times 6, mga tropa, ng iyong monthly expenses para sigurado ka sa iyong buhay, mga tropa, dito sa Canada. So tropa, yun yung average na yun yung average na ipon ng isang emergency fund ng isang tao dito sa Canada para nasa safe side ka. Kung gusto mong mas mahaba pa ron o kung kaya mong makaipon ng hanggang isang taon para sure na safe ka rito sa Canada, gawin mo, mga tropa. Mas maganda yun para sa iyo, mga tropa. Pangalawang signs, mga tropa, na ikaw ay matalino sa pera dito sa Canada, ikaw ay meron o nagbabudget ka. Meron kang spreadsheet na pinipirmahan, tapos doon mo nilalagay ang iyong mga expenses at ang iyong mga ginagastos. So dapat ikaw ay merong budgeting apps tulad ng spreadsheet at kung ano-ano pa makikita mo sa online, mga tropa. So kung matalino ka sa pera sa paghawak sa Canada, ikaw ay mayroong budgeting apps o ikaw ay nagbabudget ng iyong mga expenses dito sa Canada para alam mo kung saan napupunta yung pera mo at hindi ka nagtataka pagdating ng sweldo wala na yung pera mo, di ba? So isa kang matalino kung ikaw ay nagbabudget ng iyong pera. Pangatlong signs na ikaw ay marunong sa pera o marunong sa paghawak ng pera mo dito sa Canada, ikaw ay nagma-maximize ng iyong TFSA at saka RRSP, mga tropa. So ano ba yung mga yon? Yung TFSA, yung Tax Free Savings Account, tapos yung RRSP, yung Registered Retirement Savings Account, mga tropa. Minamax mo yan kada buwan ng iyong contribution, mga tropa. Siyempre, alam mo yung tax growth sa TFSA, di ba? Pag nag-invest ka dyan, meron yung tax growth at tax free to kung ano yung mag-gain mo dito, mga tropa. Kung nag-iimbak ka naman o nag-iipon ka naman sa RRSP at minamaximize mo to, alam mo yung tax deduction dito kapag dating ng file ng tax dito sa Canada, mga tropa. Pang-apat na sign na ikaw ay matalino sa pera dito sa Canada, binabayaran mo ng buo yung mga utang tulad ng credit card at saka credit loan or personal loan, mga tropa, or credit line, mga tropa. Lalo-lalo na yung credit card, napakataas ng interest rate niyan dito, mga tropa. Umaabot yan ng 20 to 24% kada buwan o kung ano mo pinapato sa iyo. Depende yan sa bangko, mga tropa, pero ganun yung rate niyan, 24% na, mga tropa. Kasi ayaw mong mataksan, ayaw mong mapatawan ka ng interest rate, di ba, mga tropa? So binabayaran mo yan ng buo at hindi mo yan ini-ignore o isinasawalang bahala yung pagbabayad ng credit card, mga tropa. Sa ganyang paraan, ikaw ay matalino sa pera dito sa Canada. Panglimang sign na ikaw ay matalino sa pera dito sa Canada, hindi mo sinusukat ang tagumpay sa pamamagitan ng gamit, bagay o brand, mga tropa. Ano ibig sabihin yan? Hindi ka nagpapakita ng kung ano-anong meron ka para lang masabing mayaman ka o meron ka sa buhay, di ba? Hindi mo pinapakita yung iyong kayamanan kung meron kang kayamanan, di ba? Nagiging simple ka at minsan tahimik lang, mga tropa. Hindi mo kailangan bumili ng iPhone para ipakita na ikaw ay nakakaangat sa buhay dito sa Canada, mga tropa. Pang-anim na sign na ikaw ay matalino sa pera dito sa Canada, naiintindihan mo ang tax system o credit system dito sa Canada. Yung CRA na tinatawag, naiintindihan mo yung, mga tropa, kung paano gumagana. At alam mo kung ano-ano yung mga credits at saka mga claims na pwede mong kunin sa CRA tulad ng GST, HST, CCB at kung ano-ano pa, mga tropa. Alam mo kung paano gumana yan at alam mo kung paano ka mag-file ng tax. Pang-pitong sign na ikaw ay matalino sa pera dito sa Canada, ikaw ay nagpaplano. Ikaw ay nagpaplano kung paano bumili ng mga malalaking purchase tulad ng bahay, kotse, at kung ano-ano pang mga investment na malalaki dito sa Canada. Pre, hindi ka basta-basta nagpapadala sa peer pressure. Inaalam mo muna kung magkano to, tapos inaalam mo kung magkano yung ipapataw na interest sa'yo, tapos inaalam mo rin kung ano yung
long-term value kapag kumuha ka ng isang malaking purchase dito sa Canada. Pero tropa, pang 7 signs na ikaw talaga ay matalino sa pera dito sa Canada. Ito, importante ito mga tropa. Kasi kung wala ka nito, ay parang bobo ka sa pera dito sa Canada. Pero hindi mo pinalalagpas na mag-invest. Yun yung pang 7 o pang 8 signs mga tropa. Siyempre tropa, di ba? Ikaw nga ay nag-i-invest. So, hindi mo hinahayaan na maging stagnant lang o nakatenga lang yung pera mo sa bangko. Ito ay ini-invest mo sa business, sa stock market, sa pagpapautang para tumubo yung pera mo, di ba mga tropa? Hindi mo hinahayaan na maging stagnant lang yan sa kung ano-ano. Ini-invest mo yan kahit saan para lumago mga tropa. At ang mahalaga rito, kapag nag-i-invest ka, sinisimulan mo kahit sa maliit na halaga lang mga tropa. Yun ang importante, magsimula ka sa maliit na halaga para makapagsimula mag-invest, hindi malaki. Pang-siyam na sign na ikaw ay marunong sa pera dito sa Canada, humihingi ka ng payo about finance mga tropa. So hindi ka basta-basta humihingi ng payo lang sa mga taong wala naman talagang alam sa finance. Kung hindi, humihingi ka ng payo sa mas marunong pa sa'yo at meron ng patunay na o resulta tungkol sa finance dito sa Canada, di ba? Hingi ka ba ng payo sa wala pang alam o mas wala pang napapatunayan about sa financial dito sa Canada? Di ba hindi, di ba mga tropa? So humihingi ka lang ng payo sa mga tropa natin na meron talaga o mas may alam pa sa'yo tungkol sa pera para madagdagan pa yung iyong kaalaman about finance. Pang-10 sign na ikaw ay matalino sa pera dito sa Canada, pinaplan mong mabuti ang iyong future o ang iyong buhay dito sa Canada mga tropa. Siyempre, di ba? Hindi ka basta-basta nakaupo lang at naghihintay kung anong darating sa'yo. Siyempre, pinag-iisipan mo at pinaplanong maigi kung ano yung magiging buhay mo dito sa Canada in long term at hindi short term lang mga tropa. Ang pang-11 sign na ikaw ay matalino sa pera dito sa Canada, ito pinaka-importante mga tropa. Maraming walang alam dito. At iilan lang ang nakita ko na meron ito. Patuloy kang nag-aaral about money or about finance mga tropa. About finance mga tropa. How money works. Patuloy mong inaalam yan mga tropa. Patuloy kang nag-aaral at nagtatanong-tanong, nagre-research, di ba? Nanonood ng mga finance sa Canada sa YouTube channel, di ba mga tropa? Patuloy mong inaalam yan para madagdagan yung kaalaman mo tungkol sa pera mga tropa. Sinabi ko sa sa kanina yung pang-siyam na sign na ikaw ay matalino sa pera mga tropa. So patuloy kang nag-aaral at hindi mo hinahayaan na yung knowledge mo ay maging stagnant lang. Kailangan patuloy kang nag-aaral about money at saka negosyo, about life dito sa Canada mga tropa. Hindi mo hinahayaan yan na baliwalain sa iyong buhay mga tropa. So patuloy kang nag-aaral. So yun yung 11 signs na ikaw ay matalino sa pera mga tropa. Mga tropa, no, yun yung 11 signs na ikaw talaga ay matalino sa pera. Kung meron kang alam na hindi ko nabanggit, i-comment mo yan sa ating comment section at mag-subscribe ka na rin sa ating Tropang Canadian dito sa YouTube channel at saka i-follow mo ako sa aking TikTok account. Same din, Tropang Canadian mga tropa. Ingat ka at paalam. Mwah! Fall na mga tropa. Ang ganda ng panahon. Enjoy your day!